Switch on natin. Okay, normal. Okay, ayan siya oh. Medyo binaba lang natin ng konti. Mas okay yan. Balik muna tayo sa may Tucson-Ra na P5000S. Okay, shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Medyo mahina yung boses ko and then wala tayong mic ngayon dahil overtime tayo. Sa totoo lang, last 9 na ng gabi. Galing akong bahay tapos overtime tayo dahil December 1 na, kailangan natin habulin yung mga gawain natin. Okay? Shoutout muna sa may-ari nito. And then Tucson-Ra na P5000S. Sa previous vlog natin, yung may copper na nakasulat to dito. Ngayon ito wala. Sa combo namin ni Bossing, hindi ko na matandaan kung anong pinaka-issue nito. Ngayon, tayo na lang bahala. Pero kasama yon yung deal natin. Yung deal natin dito ay eto, lalagyan ng fixed bias ito. Kasi yan ang request natin lagi. Tapos mag-add ng output dito. Tapos yung fuse, hindi na tayo maglalagay ng fuse dyan kasi meron na siyang individual na fuse. Okay, siguro maaari maglalagay na lang ako ng output dito ng fan dito. Maghanap ako ng extra fan kung meron pa akong extra fan. Okay, yan na lang yung pa-bonus natin kay Bossing. Ngayon, inalaw-galaw ko na yung mga switch dito. Inalaw-galaw ko na kasi isa yan sa problema minsan ng mga amplifier, yung mahina yung kabila o basag yung drone ng kabila. Minsan mga switch lang. Ngayon, hindi ako makapagpatugtog kasi nakakaya naman. Kasi likod natin dito is compound dito. And then last 9 na ng gabi, nakakaya naman. Ngayon, ang titingnan lang natin dito is yung signal na lang. Okay? Pasensya na. Ayan. Nakabald tayo. Ngayon, switch on natin. Okay, naka-normal mode siya. Ngayon, ayan, makikita nyo. Good yung signal, oh. Good yung signal, dalawa. Ibig sabihin, may audio yan, maaari. May audio yan. Kasi nag-trigger naman yung relay. Okay? Yan, lagi kong sinasabi yan or lagi kong paalala na yung switch is may maintenance yung galaw-galawin yung mga switch ng power amplifier nyo. Or kahit langis lang, patakan nyo lang na langis, okay yun. Huwag kayong magpatak ng WD-40 ng marami, delikado, malulusaw yung simbras. Ngayon, dahil nga patitibayin to, pwede to pagka-outro na lang natin, saka na lang tayo magpatugtog bukas. Kumbaga gagawin lang muna natin yung gawin dito. Ngayon, tanggalin natin to. Although sa bias muna tayo. Pakita ko sa inyo yung bias nya. Kailangan ko mag double time ngayon. Eto, may baliktad dito. Ayan, nasa 0.26 oh. Ito lang lagi yung biasing ngayon ng mga power amp eh. Okay, kinalibrate na natin yan, yung tester natin. Pares yan dun sa may wheeler na. Okay, ayan siya, 0.26. Goods yan. Pero i-fix bias pa rin natin. Yan yung deal dito eh. Ngayon, kalasing ko to. Tapos kalasin natin dalawa, pero unahin natin i-fix yung isa. Okay? Ito guys, disclaimer muna tayo. Pasensya na kung medyo paulit-ulit na lang yung video natin. Kaya lagi ko naman sinasabi to eh, para meron akong content and then the same time makapagbigay ideya tayo. Lalo na sa mga ngayon lang makapagpanood, di ba? Sa mga lagi na lang nanonood sa atin, pwede naman kayo maghanap ng ibang video eh. Ang akin lang, yung mga bagong pasok sa channel natin. Okay? Makapagbigay ideya tayo. And then the same time, request kasi ni Bossing to. Request ng mga may-ari na gawa ng video yung unit niya para makita nila kung paano natin gawin yung unit nila. Okay? Bago natin simulan yan, promotion na tayo. May pasensya, medyo madaldal. Promotion na tayo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng YouTube channel natin, pakisubscribe and then pindutin nyo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, mano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? Nabaklas ko na yung board. Ngayon, ito yung nauna ko na baklas, channel 2. Ito, pauli na lang natin yan. Nauna itong kinalas eh. Ngayon, ito yung trimmer nya. Focus, yan. Ito yung trimmer nya. Hindi naka-flashlight ah. Although, kita naman. 501 yung gamit dito. Meaning, 500 ohms. Ngayon, hindi na ako nagbabaklas ng board na to.
Ginagawa ko lang dyan ay ganito lang. Pakita ko sa inyo yung diskarte ko ha. Diploma or diskarte. Ito siya oh, yan oh. Ganito, tingnan nyo lang oh. Yan, kinakater ko lang yan. Hindi na ako nagbabaklas ng board na to para ibaon pa yung fixed bias ko. Laglag na. Kasi double sided naman to. Tagos naman sa ilalim yung hinang yan. Ngayon, ang paglagyan nyo ng fixed bias nyan ay gilid-gilid lang. Gilid dito sa kaliwa, and then gilid dito sa kanan. Tapos, yung fixed bias na ginagamit ko dito ay 175 ohms lang. Okay, 175 ohms para maabot yung 0.26 na bias. Yan. Pattern na siya. Ngayon, fix natin. Kuha ko ng pang-fix natin. Nag-fix bias na ako. Ayan. Na, liwanag na, naka-flashlight na yung cellphone natin. Yan, 100 tapos 75 ohms. 175 yan. Okay, naka-series. 100 tapos 75. 175 ohms. Ngayon, kita nyo naman ha, gilid-gilid lang yan. Ngayon, ibalik natin to. Tapos, magsukat tayo. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan. Okay? Although nilista ko na to kasi yung last na gawa natin, dalawang magkasunod yun yung P5 na Tucson natin. Yung huli is yung sa previous natin ay may nakalasulat na copper yun. Ngayon, switch on natin. Okay, normal. Kailangan yung ilaw, hindi talaga siya ilaw na maliwanag. Kung maaari nga wala Okay, ayan siya Medyo binaba lang natin ng konti. Mas okay yan. Mas matibay siya. Pwede yung itaas yan, 200. Ayan Tama lang. Tama lang. Nasa 0.26 din halos. Dito mababa ng konti. Pero pwede na. Yan lang. Pwede naman itaas nyo yan Sagad yun ng 200. Pwede na. Okay. Ito yung stock niya kunting-kunti lang naman. Halos isang kunting kudlit lang kumbaga. Ayan 0.25 sa atin sakto. Ito yung stock. Halos kunting-kunti lang. Ayan. Pwede yung kanyan. Dagdagan ng isagad yun ng 200. Pwede. Although sige. Gawin ko siyang 175. Isasagad natin ng 200 yung ohms. Itataas natin. Kasi magdadagdag naman tayo dito Magdadagdag naman tayo ng output. Ayan, lagi kong sinasabi na wala akong prepare na value. Nakadepende yan. Kung tulad niya, kung hindi ako magdadagdag na nito ng output, pwede na ako dyan sa 175. Pero kapag mag-add ka ng output, pwede yung may taas konti. 'Di ba? Kasi yung output, pampatibay din yan. Okay, sagad natin ng 200. 200 ohms. Ayan, red, black, brown. DOS, 0, tapos GIS. Value niyan red 2 black 0 20 tapos yung brown 10 yung 10 na yun at isang 0 idadagdag mo sa 20 200 ayan 200 ohms kanya yung pagbasa ng 4 band na resistor. Ngayon balik natin ulit, sinagad na natin to ayan ganun yung diskarte dyan okay. Ngayon, ulit, switch on. Ngayon, malakas palang fan nito. Baliktad. Parang bumaba lalo. Baliktad yata. Parang bumaba siya Sige nga. Parang bumaba yata. Parang bumaba ng konti. Diba? Tama na yata kanina yung 175 Okay, bumaba. Dapat mga 150 lang siguro. Yan bumaba siya nabawasan Dapat pala ibaba lang. Mga 150 na lang siguro. 150 na ito. Ipakita ko ba? Ayun 150 Yan.
150 ohms yan. Brown, green, brown. Ngayon, ito yung magiging bias nyo. Pakita ko sa inyo. Yan, tumaas na siya oh. Meaning, yung biasing nito ay kapag binaba mo yung value, tumataas yung bias. Pag tinaas mo yung value, bumababa yung bias niya. Okay? Pantay na pantay oh. Diba? Tapos dito oh, okay na, 150. Ngayon, magdagdag na tayo ng output dito. Tapos mag fix bias ako dito. Nagad na tayo ng output. Ayan, C5200 and then A1943 ito. Tapos dalawa na ano, mahina lang yung boses natin kasi gabi na. Ayan, 150 ohms. Okay, 150 ohms. Ayan, kapag hindi na kayo nag-add ng hindi kayo mag-add ng output, yung 175 pwede na yun. 0.25 volts na sa bias pwede na yun kapag hindi kayo nag-add. Pero kung mag-add kayo, pwede naman balik sa may 0.26. Ayan, 150. Ayan, tapos kompleto na, wala na siyang slot or bakante. Ngayon, kapag mag-add kayo ng output, huwag nyo kalimutan lagyan ng sapin ha, kaya may mihika yan. Ayan, makita nyo naka-usli na plastic niya no, or yung fiber. Ayan, kailangan may sapin, kasi pag walang sapin yan, yari ka dyan, putok yan. Ngayon, dito naman sa may linya, no need mag-add na ng bloke kasi may bloke na siya. Transistor na lang talaga idadagdag nyo. Okay, transistor na lang. Ito, may 10 ohms na siya. Tapos, meron na siyang 0.25. Okay? Ngayon, balik natin to. Linisan natin, balik natin to. Tapos, sabay tornilyo na yung board kasi maglalagay tayo ng fan. Naibalik ko na yung dalawang board. Ayan. Tapos, nakatornilyo na yan. Kailangan yung tornilyo kasi para may pwesto mo rin yung fan na idadagdag mo. Okay? Kasi pag hindi mo ipwesto yan, hindi mo alam kung nakasentro na ba yung fan o hindi. Okay? Ayan. Ito siya oh. Nadagdagan na natin. Okay, dalawa. Ito yung stock niyan or dalawang cooling system niya. Ay mali. 24 volts pala ito. 24 volts pala. 12 volts ang nilagay natin. Hindi pwede. Masisira yan. Masisira. Palitan natin. 24, 12 lang inilagay natin. 24 pala ito oh. Pinalitan ko na, 24 volts pala. Kalimutan ko. Ayan. Luma lang to, mga sikanhan lang pero pwede pa yan, working naman eh. Ayan, paano magkabit niyan dahil wala kang makuhanan na supply. Okay, dito lang siya oh. Ayan, dyan lang siya. Ipaparallel mo lang sa isa. Yung pula sa pula din, yung itim sa itim din. Same din dito. Oh. Medyo iba lang kulay nito kasi maiksi yung kable nito. Dinugtungan natin. Negative, positive to positive lang. Kumbaga, dito tayo kumuha ng supply na isa. Okay? Ngayon, oh, ayan na. Ang lakas ng fan nyo. Mga laptop natin gumagana pa rin. Tingnan natin kung may signal siya or wala. Ayan oh. Lakas naman eh oh. Okay. Hindi lang natin makakanto kasi hindi tayo makapagpatugtog. 10 mag-11 na. Mag-11 na ng gabi. Okay, kompleto na. Nadagdagan na natin ng output. Meron ng extra fan. Naka-fix bias na. Tapos hindi na tayo mag-add ng dito ng output kasi mag-add ng fuse kasi may fuse na yan. Okay? Ano ba? Puputulin ko pa may video para lang magpatugtog. Hindi na siguro. Okay na yan. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung proseso ng pag-fix bias natin, pag-add ng output, 'di ba? Pag-add ng output and then paglagay ng extra fan. Yan na yan. And then lagi kong sinasabi, ang pagpe-prevent ng mga power amplifier tulad yan sa may likod para hindi masira yung input buffer is galaw-galawin nyo minsan. Huwag nyo namang palaging galaw-galaw. Yung mga kahit every month lang nagagalaw siya. Okay? Ayun na yan. Working na. Kahit di mo nalagyan ng audio yan, kita naman sa signal. Oh. Okay?
Hanggang dito na lang Sana nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note medyo bago-baguhan pa lang. Sa mga master, tawanan lang nila yung ito klaseng content. Very basic na lang sa kanila ito. Okay? And then dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka nakapag-subscribe pa dyan, nood ka lang ng nood paki-subscribe ng YouTube channel natin Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload ako ng video isang beses, dalawang beses kada araw. And then pabol ko pala guys, yung fan, kung yung ikot niya pag ganun, kailangan ganun din yung ikot sa may kabila. Okay, kung papunta siya dito, kailangan papunta rin dito sa isa yung fan. Okay, pero kung papunta doon sa labas yan, sa likod, kailangan yung hangin patulak din doon. Hindi pwedeng magsalubong sila. Okay?